Hi, it's Mia. Good morning guys. May i-share lang ako na something but this is not personal issue naman. Since puro gala naman ang atake for today's video is dito na ako magvo-voice out about sa nangyari kasi hindi ko alam kung paano i-describe ang vlog na to. Kung mapapansin nyo guys, this few weeks ago wala muna ako mga vlog kasi may pinagdadaanan ang tao na to. Last night I know na alarm ako kayo kasi nag-post ako na something like pagkikuha ko sa Quiapo ganon. So yeah, nakikita ko lahat ng mga comments nyo pero hindi na ako nagre-reply. Pero there's some of comments na nagagalit ata. Kung hindi ako nagkakamali, ang sabi sa comment doon is nakafocus daw sila sa mga issue ng mga moro vlogger tapos dumagdag pa daw yung post ko na hindi naman detalyado. Hindi naman lahat ng problema ko ilalabas ko dito sa social media. Ang purpose ng post na yun is I need someone na magko-concern sa akin. So here it's come. Bali, ang unang nangyari is nakaglitch ako sa work. It doesn't mean guys na na-failed ako sa una kong trabaho. What I mean, mas better pa nga tong kami na work ko inshallah. Yes, alam ko, I know ang sales lady at sales associate is same. Yun nga lang, ang lamang ng bago kong trabaho ay sa office na ako mag-work. That's why medyo nahihirapan lang ako at namomblema kasi mas marami pa akong ipoprovide na mga requirements. So hindi madali para sa akin kasi first of all pasukan na so kailangan ko rin talaga mag-continue ng pag-aaral. Heto wala pang stable na work, then inaasikaso ko rin mga papers ko sa ibang bansa papunta dito. Tapos backup ka pa ng pamilya. Heto may mga kapatid din ako na nag-aaral. Tapos hindi ko pa na-provide ang mga needs nila sa school. Siguro sumabog na ako kaya umabot na ako sa point na nagkaka-anxiety. Hindi na ako makakatulog gabi-gabi at umiiyak pa every night. Also, nagka-glitch din kami ng kaibigan ko and umabot din ako sa point na 3 days hindi ako lumalabas ng bahay. Baka na-trigger lang talaga ako kasi supposed to be sa 3 days na yun dapat inaasikaso ko yung mga needs ko or mga requirements ko sa work. Para sa nakahapon or June 16 is orientation ko and submitting ko sa mga requirements. Then, on June 18 or bukas is onboarding ko na kaya heto wala pa rin ako nagagawa dahil sa nangyari. Kahit gustuhin ko mamakahabol pero feeling ko hindi na talaga kinakaya ng mental health ko. Parang nagdadre na talaga itong utak ko sa dami-dami kong iniisip. Alhamdulillah dahil sa na-post ko na yun nakapag-isip-isip ako kasi there's someone na nag-help at nag-care sa akin kahit isang gabi lang. Pero bago ako namasmasan, tama pala yung desisyon ko na hindi mo na lumabas ng bahay, hindi mo na puntahan yung mga kailangan ko puntahan like mga requirements ko sa trabaho kasi ito yung nangyari sa akin kagabi. Kasi itong namakaraang araw lutang talaga ako sa sarili kaya nagdadalawang isip ako lumabas baka ano pa mangyari sa akin. So ayun, I choose na magstay muna sa bahay. Bahala na yung mga transaction na yan. Pero last night, sabi ko sa post ko, pakikuha ko sa Quiapo, then maraming comments, marami din nagme-message. Basically, nakalis na ako sa bahay during that time kasi sobrang toxic na nagsisigaw na kami ng kaibigan ko. Pinili ko i-avoid yung sarili ko away from her kasi ayaw ko rin yung magkasakitan kami physical. Although nakapagsalita din ako ng bad, tapos tinuro-turo din niya ako kaya mas pinili ko talaga umalis kaysa ano pa maabot namin dito. So last night nakituloy ako sa isang concerned followers, hindi ko siya kilala pero wala akong choice. Doon ako nagpalipas ng gabi tapos kinabukasan ng gabi umuwi din ako from Taguig to Quiapo. Umalis ako kila ate by 8 PM tapos syempre lutang pa rin talaga ako during that time, then nauwi na ako sa bahay by 12 midnight. Usually 2 rides lang from Taguig to Quiapo pero alam niyo ba kung ano nangyari sa akin? Naka 6 rides ako. Hindi sa nawala ako guys kasi dati pabalik-balik din ako ng Taguig kaya siguro lutang talaga buong pagkatao ng babae na to. Feeling ko every time nag-trip ako, pabalik ako ng Quiapo, Pasay, Pasay to Quiapo, Quiapo to Pasay. Ganun talaga yung nangyari sa akin. Hanggang sa naubusan ako ng pera kaya nag-decide na ako maglakad-lakad. So ginamit ko lang is Google Map para matuntun ko yung Quiapo. So ilang oras na din yung nilakad ko tapos wala masyadong katao-tao. Pero in fairness, hindi talaga ako natatakot. Siguro pinanganak na talaga ako na maging independent woman kasi never ako naka-feel ng takot at never din ako naiiyak dahil sa nangyari.